Kung kaya 17 taong ko nang pinaglalaban ang murang kuryente. Mula 2007 hanggang 2010, nung hindi nyo pa ako kilala, nung congressman pa ako sa ibang distrito, nung natapos ang 2010 hanggang 2022 bilang isang pribadong tao, pinaglalaban ko ang murang kuryente. And ngayon na naging kinatawan ulit ako ng bagong distrito, Distrito 2 ng Pangasinan, yan pa rin ang aking pinaglalaban. Bakit? Dahil kung hindi po magkaroon ng murang kuryente ang Pilipinas, hindi mahihikayat ang mga namumuhunan, ang mga investor na dumating dito sa bansa natin na itayo ang kanilang mga industriya, negosyo, hanap buhay para makapaglikha tayo ng milyong-milyong trabahong ating kailangan para kayo na nag-aaral ay magkaroon ng magandang trabaho. So yun po ang pakay po natin. Ako po ay nagsipag mula nung ako ay hinalal ninyo yung mga bumoto para sa akin. Ako po ay nagsipag mula nung nahalal bilang kinatawan ninyo na magpaliwanag sa bawat barangay ninyo sa bayan ng Labrador kung bakit dapat tayo magkaroon ng nuclear power. Dahil yan lang ang aking nakikitang paraan na magiging mura ang ating kuryente. Ang ating bansa mula 1986, sinubukan na ang lahat ng paraan sa paglikha ng kuryente. Sinubukan na po ng lahat ng administrasyon na dumaan. Sila po ay nag-fail miserably. Hindi nagmura ang kuryente, hindi naging sapat ang ating kuryente, kaya tuloy ngayon nakikita natin ang epekto, puro red alert, puro yellow alert sa Metro Manila. Actually, ang sinasalba nila Metro Manila, sa mga probinsya, puro brownout. Hindi lang po sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, ganun po ang nangyayari. And so, ang sinabi ko sa lahat ng barangay ng Labrador, makontrobersiya ito. Kaya humingi tayo ng kapalit. Anong kapalit ang ating hihingiin? Alamin natin ang ating konsumo ng kuryente noong 2021. At humingi tayo ng 2 beses na mas maraming kuryente na libre sa bawat 1,000 megawatts na itatayo na planta sa ating lugar. Isipin ninyo na kung maging 4,000 megawatt yan o 6,000 megawatt yan, ang ibig sabihin, meron tayong 8 hanggang 12 beses na mas madaming libreng kuryente kaysa yung naging konsumo natin noong 2021. Ang ibig sabihin, kahit lumaki pa ang konsumo ng Labrador, matagal bago maubos yung libreng kuryente. Ang libreng kuryente, hindi lang 1 taon, for the 80 years life of the nuclear power plant. Kaya, para sa inyo, forever. Aabot pa sa apo natin sa tuhod, makikinabang pa. Ang tanong ko sa inyo, kung ang kuryente sa Labrador ay maging pinakamurang kuryente sa buong Pilipinas, saan nyo
sa palagay nyo darating sa atin ang mga namumuhunan na yan at dyan sa Labrador itatayo ang mga negosyo, industriya, hanap buhay, kung kaya magkakaroon tayo ng napakaraming trabaho. I think mangyayari po yan. Pag-iinggitan ang Labrador ng bawat bayan ng buong probinsya ng Pangasinan, pag-iinggitan ang Labrador ng lahat ng bayan sa buong Pilipinas, kung mangyari po yun. Ano pa ba ang idadagdag ko? May nakalimutan ako eh. Yes. Ang pinakaligtas na paraan sa paglikha ng kuryente ay ang nuclear. Bakit? Dahil naiiwasan nito ang pollution. And so, dahil tinalikuran natin ang nuclear noong 1986 at nag-coal tayo, pinakamaduming paraan sa paglikha ng kuryente, tayo po ay sumang-ayon sa libu-libong Pilipino na umiksi ang buhay, nagkasakit, namatay ng maaga. Ngunit wala akong nadidinig na nagre-reklamo. Imbis na nailigtas natin sila, napahaba natin ang buhay nila, kung nag-nuclear tayo, tinanggap po natin yung imported na napakamahal na kuryente. At naghirap tayo at umiksi ang buhay ng ating mga kapatid na Pilipino. So, yun po, sana tulungan nyo ako magpaliwanag. Kayo mga kabataan, marunong kayo mag-internet, pwede nyong hanapin yan. Pumunta kayo sa mga site ng industriya, makikita nyo ang dahilan kung bakit mahusay ang nuclear, bakit doon na patungo ang mga bansa ngayon na progresibo. Amerika ngayon, bumaliktad na po ang opinion. Finland, Sweden, United Kingdom, France, Egypt, Turkey, Bangladesh, Japan, kung saan nangyari ang Fukushima. Pinaglalaban nila na bumalik ang nuclear dahil nakita nila na ang kanilang kayamanan na pinaghihirapan nila sa pamamagitan ng pag-export ng mga produkto ay nauubos lang kabibili ng imported na fossil fuels. Ganun po ang nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang 1 million BTU ng nuclear fuel ay may halagang 64 US cents per million BTU. Dang. I-compute mo nga. Kung mag-i-import tayo ng LNG, which nag-umpisa na po tayo dahil paubos na ang ating malampaya gas, that is 27 times more expensive. So 27 times 64 US cents per million BTU is equal to $17 and mas mabilis pa ako sa iyo, Tang. Ano ba? $17.28 per million BTU versus 64 cents per million BTU kung nuclear. Sipin nyo, yung pinaghihirapan ng ating mga kamag-anak sa abroad na kitain na dollar, sinusunog lang natin bilang imported na coal or LNG. Sayang, dapat ginagamit natin yan, yung halaga na yan, para sa pag-improve ng ating bansa, sa infrastruktura ng ating bansa. And so,
key sa aking plano po, key sa aking programa sa paghatid ng progreso sa distrito, sa bayan ng Labrador, ang pag-intindi mabuti ng taong bayan na mahusay ang nuclear power at kailangan po natin yan. So kayo mga youth, sana magbasa kayo, mag-aral kayo sa internet, pag-aralan nyo ano ba ang positibo tungkol sa nuclear power. At ipaliwanag nyo po sa ating mga kabaranggayan.